pork tonkatsu kakokok gawin natin. Mag-start na tayo. Meron tayo ditong 6 na pirasong pork chop, no? Sa mga magtatanong po kung ano po yung timbang nito, lampas po ito ng 1 kilo. Para nasa 1.3 kilograms itong ating pork chop, no? At hindi din siya ganun kanipis, no? Medyo may kakapalan po siya, no? Yan, no? Pero tamang-tamang kapal lang. Hindi po yung sobrang nipis. Hindi rin sobrang kapal. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung buto kasi may buto po yan. Diba? Yun. At syempre, itong pinakabuto niya, hindi naman natin ito itatapon, no? Pwede pa itong pang sahog sa ating mga ulam. Lalagay lang natin sa freezer. At wag nating kalimutan, tatanggalin din natin yung balat ng ating pork. Kasi yung balat po, matigas po yan. Okay? Mapurol na po yung ating kutsilyo. Yan. Yun. So, tapos na tayong mag-debone. Ngayon naman, kailangan nating bugbugin, no, para lumambot po. Matigas po ito kapag hindi mo binugbog. Kailangan nyo pong bugbugin. Okay? Ito po. Yan, no? Actually, dalawa po yung purpose nito. Yung purpose niyan, para lumapad at para lumambot po yung karne. Ayan, no? Diba? Numipis po siya. Malambot na po ito kapag prinito. Yan. Ngayon, kung wala kayo nitong ganito, wala po kayo nitong hammer, pwede pong kutsilyo yung gamitin nyo. Yung pinakalikod ng kutsilyo po, yun yung pampukpok nyo. Tingnan nyo po, ha? Yan, o. Diba? O, diba? Matrabaho lang kapag kutsilyo kasi kailangan mong bugbugin ng todo, no? Kailangan siyang ulit-ulitin. Okay na to. Kawawa naman yung baboy. Ngayon, titimplahan po natin, no? Maglalagay tayo ng asin. Rock salt po gamit ko. Tablespoon. 1 tablespoon po ng salt. At maglalagay din tayo ng garlic powder. Yun, so 1 tablespoon na garlic powder. Huwag nyo pong tatanggalin yung garlic powder kasi nagpapasarap po talaga yun. 1 teaspoon po ng pamintang durog. Alright? Alright. So, ngayon po, imimix ko, ha? Mix po natin. Lalamas-lamasin po natin para manuot po yung lasa sa meat. Yan, so tapos na tayong maglagay nitong ating pampalasa. Ngayon po magko-coating na tayo. Papalit lang tayo ng gloves, no? Meron tayo dito 3 itlog. Kasi may natutunan ako, yung itlog daw, hindi mo siya hinahati na pa ganon sa mga sharp na edges, no? Kasi
mas may tendency daw na sumali or sumama yung shell niya dahil magiging maliliit po yung yung crack niya. So ang ginagawa po talaga, dito mo siya i-crack, malaki. Yan hindi sumasama yung shell. 'Di ba? So ngayon maglalagay tayo ng all-purpose flour. Dito po. So yung flour at saka breadcrumbs po, tansyahan lang po ha. At ang ating breadcrumbs. Hindi pa na nagupit ng maayos. Yun. Gagabs lang ako, no? Alright. Okay. Tabi ko lang to. So, una, dito muna sa all-purpose flour. No? Shake lang natin. Egg. Egg. At sa ating breadcrumbs. Yun. Actually, yung mga Japanese po na na pork tonkatsu, lalo na yung mga nabibili sa Don Donki, pag yun nakita nyo po, punong-puno po, sobrang kapal po ng breadcrumbs at napakasarap. Mas makapal na breadcrumbs, mas masarap. Mas malutong. Yun, no? Yun. So, mapapansin nyo, medyo pinipress ko po, no? Para dumikit po dun sa meat. Yan. So, okay na yan. Ngayon, bago po natin iprito, i-rest muna natin for 5 minutes. Minimum of 5 minutes. Or at least sana 10 minutes, no? Bakit natin kailangan i-rest? Para mas malutong. Magiging mas malutong siya kasi mas kakapit. Kasi habang tumatagal po yan, yung meat po natin, naglalabas po yan ng moisture. Magmo-moist pa yan. So, pag nag-moist yan, mas didikit pa yung ating breadcrumbs sa ating meat. Kaya i-rest muna natin. So, while resting, i-prepare natin yung ating pagpiprituhan. So, magpiprito na po tayo. At isa-set lang natin yung ating apoy sa medium-low kasi mabilis pong masunog ang breadcrumbs kapag masyado pong malakas ang apoy. Painitin lang natin bago natin ilagay yung mantika. So habang hinihintay natin uminit yung ating kawali, magtatago lang ako ng isa kasi 5 lang kami dito sa bahay ngayon. Right? Yan, so ziniplock ko. Actually, kung gusto nyong gumawa ng madami, pwedeng-pwede to. Para anytime, pwede kayong magluto ng pork tonkatsu, no? So, ito po, ilalagay ko sa ating freezer. This is good for best flavor, good within 4 weeks, okay? 1 month. Pero, pwede bang 2 months? Pwede naman po. Pwede bang lumampas ng 2 months? Pwede rin po, hanggang 6 months nasa loob ng freezer. Pero, syempre, nade-degrade po yung yung quality, lalo na yung ating meat and ang ating breadcrumbs, no? Bumababa yung quality niya kapag medyo matagal na po sa freezer. Okay, ilalagay ko lang to sa ating freezer. At siya nga pala, kapag magluluto kayo, galing frozen, galing sa freezer,
diretso na po sa mantika. Hindi na po kailangang ito. Hindi nyo na kailangang i-defrost. Pag dinefrost nyo, magtutubig po yan. Yung breadcrumbs po manlalata po. Hindi po magiging maganda at malutong yung inyong pork tonkatsu. Ilagay ko lang po sa ating freezer. Yan. So, mainit na yung ating kawali. Maglalagay tayo ng mantika. Canola oil po itong gamit ko. Any neutral oil, pwede nyo pong gamitin, no? Medium low lang po, no? Para hindi masunog. Yan. So, pipirituhin po natin ito 3 to 4 minutes po bawat side. Yun. Pero I suggest po medium low hanggang maximum of medium lang yung inyong apoy. Check natin, no? After 3 minutes, check natin yung kabila. Yun. Diba? Ganda ng luto, oh. Diba? So, dito natin sa may strainer lalagay para yung mantika po, patayo natin siyang ilalagay. Ang ganda ng shape nito. Ano ba to? Aso ba siya? Pusa ba siya? Para siyang animal, no? Baboy siya, baboy. Baboy po yan, baboy. So, tapos na tayo, no? Tapos na tayong magluto. Yan, so gagawin natin yung ating repolyo salad, no? Partner po ng tonkatsu. So, nahugasan ko na po. Tanggalin ko lang po yung matigas na part. Yan, hatiin ko, ha? Sa gitna. Okay. Tanggalin natin yung matigas. Ngayon, cut natin po sa maninipis, no? Yung maninipis po na kaya nyo. Yan, no? So ngayon, itong ating repolyo, yung chinap nating repolyo, lalagyan natin ng kaunting asin. Tansyahan lang po ito, ha? Walang eksaktong sukat. Yan po, oh. Yun. Tapos gaganyan-ganyanin lang po natin. Yan. So nilagyan natin ng asin, no? Makikita nyo po maya-maya, magtutubig po yan at lalambot po yung ating repolyo. Yan, o. Mapapansin nyo po, nagtutubig siya dahil sa asin. Yan, o. Set aside lang natin, mapapansin nyo to, maya-maya po, mas lalambot pa po siya. Ngayon po, gawin naman natin yung ating tonkatsu sauce. Actually, mayroon kayong mabibiling tonkatsu sauce sa mga supermarket, no? So, una, kailangan natin ng soy sauce, toyo ni Mrs. Yun. Maglalagay tayo ng liquid seasoning. Lahat po ng sukat nito nasa description box. Ang ating sesame oil, ketchup, banana ketchup po ito. Pwede kayong gumamit kahit anong ketchup, kahit yung tomato ketchup, okay din. At asukal. Okay, so mix lang natin. Ngayon, tikman natin. Ang expect ko dito, siyempre, tonkatsu sauce, nandun siya sa salty na side. Good. Sarap. Ngayon, mag-slice na tayo. Prepare natin yung ating plate. Okay, so mapapansin nyo po yung ating repolyo, nalanta na po ng tuluyan, no? Lalagay tayo dito sa ating plate. At mag-slice tayo nitong ating pork tonkatsu.
Konti lang kasi sabi ko sa inyo, medyo maalat to. Sarap nito. Pero tikman natin. Tikman natin. Grabe yung sarap. Ang lambot ng karne. Sobrang malasa. Ang sarap. Lagyan natin itong ating repolyo.